Kaugnay ng pagtataas ng Red Alert status sa Luzon Power Grid, makakapanayam natin si Director Mario Marasigan ng Electric Power Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang umaga sa inyo, Director Marasigan. Magandang umaga po, Sir Javi, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay. Okay, ano bang ibig sabihin ng Red Alert? Para nakakabahala. Ang ibig pong sabihin ng ating Red Alert, meron pa naman po tayong sufficient supply, kaya lang wala na po tayong or napakalipis na ng ating reserve. So kung meron pong pagtaas ng ating konsumo, siyempre po, nanganganib po tayo na magkaroon ng brownout. Okay, so ibig sabihin kahit may reserba pa tayo, kahit manipis ang reserba, no, posible pa rin magka-brown out. Hindi ba the whole reason for having reserves is para hindi magka-brown out? Bali ganito po yung nangyari sa atin. Ang total capacity po ng ating mga planta dito sa Luzon, kasama po yung mga reserve, ay sapat po dapat sa pangangailangan. Ang projection po namin ng demand this week ay around 10,679 megawatts. Unfortunately po, simula po kahapon, nagkaroon po tayo ng isang malaking planta na bumagsak o nasira. Kailangan pong i-repair muna at ang kanyang pong capacity ay umaabot ng 647 megawatts. Aling planta ito? Excuse me, sir. Aling planta daw ito? Ito po yung Suwal Unit 1. Okay, Suwal sa Pangasinan. Opo. Okay. At ito po yung pinakamalaki na planta na nakakabit sa ating grid. Kung kaya't malaking kabawasan po ito para dun sa ating supply. Alam naman po natin na sa ngayon, summertime, mataas talaga ang konsumo ng kuryente. So nagkaroon po tayo ng mga kakulangan sa supply ng kuryente, pati sa reserve, at kinailangan po natin na i-implement yung ating tinatawag na interruptible load program kung saan po yung malalaking consumer natin ay ginagamit po na yung kanilang mga backup power plants para hindi na sila kumuha sa grid. Dapat nakatulong po sila, yung pong kakulangan natin sa kuryente ay humigit po doon sa ine-expect nating pagbaba ng supply ng kuryente. Kung kaya't nagkaroon pa rin po ng tinatawag nating manual load dropping pagdating sa grid system at pagdating naman po sa distribution system natin, ito po yung tinatawag nating rotational brownout. Okay, so parang perfect storm yung naganap, no? Tumaas yung demand dahil nga mainit, mas maraming nag-aircon o mas malakas yung mga aircon. May nasira pa na Suwal power plant. At mababa na nga yung reserba. So sabay-sabay nangyari ito. Tama po kayo, pero nais po namin ipaliwanag na expected na po namin na magkakaroon tayo ng malaking demand. Kaya inabisuhan naman po natin ng mga planta na dapat tumakbo sila sa optimum capacity nila. Ang hindi lang po nating inaasahan ay yun nga pong pagbigay ng ilan sa mga planta natin na nakakabit sa Luzon Grid. Okay, well, ngayon may mga nagsasabi na medyo suspicious daw itong mga breakdown, itong mga sabay-sabay na mga pangyayari, no? In fact, itong si Senator Gatchalian, he mentioned the word collusion, no? O sabwatan. Ano bang pananaw nyo dito? Maari bang nagkaroon ng sabwatan? Because we're talking about some private power companies here na of course, ang reason for existence nila, hindi lang naman public service, kundi yung profit, no? May profit motive din sila. Maganda po yung inyong naturan. In fact po, kinoconsider din ng DOE na pag-aralan yung sitwasyon na to, na ito ba'y talagang insidente or mga insidente na nangyari na ang issue ay technical at hindi nagkakaroon tayo ng tinatawag nating manipulasyon pagdating po sa merkado ng kuryente. Kung kaya tayo naman po ay nakapag-ugnayan at tumingin tayo ng tulong sa ating pong regulator ng power industry, ang Energy Regulatory Commission, kasama na rin po yung ating Philippine Competitive Commission. Para po ang kagawaran ng enerhiya, tingnan yung technical na pagkakalas ng mga planta sa sistema, sila naman tingnan nila yung regulatory side, tingnan nila yung posibleng pagkakaisa o pagkakaunawaan ng mga operator ng planta na ito po ay artificial lamang at hindi po sinadya. So, yung gobyerno ba, yung ahensya nyo mismo, may capacity ba or may mandate na mag-inspeksyon nitong mga power plant pag sinasabing ang nagbe-breakdown or under repair or under maintenance at hindi maiwasan itong mga pangyayaring ganyan?
ini-inspection ba yan? Binavalidate nyo ba yung mga dahilan nila ng breakdown or yung interruption nila ng serbisyo? Tama po kayo. Sa katunayan po, ang ginawa po namin sa halip na sulatan lang sila, ay pinatawag po namin umpisa kahapon ang lahat ng mga technical at mga officials ng mga planta na na-involve po rito sa mga tinatawag nating forced outages. At inalam po natin kung ano po ang talagang problema ng planta. At ito po ay subject sa documentation nila. Pinasasabit po namin sila ng kompletong report. At ibabalidate din po namin yan. Kasabay na po yan ang aming recommendation nga ng ERC at saka BCC. Sana ay magsagawa ng sarili nilang investigation. Okay, so you asked them to submit reports, no? Pero wala Opo. mismo kayong mga engineer or technician na pupunta mismo sa mga plantang ito para on behalf of the public ay mag-inspeksyon ng itong kanilang mga sinasabing breakdown. Ay, meron po. Kaya sinasagawa po natin yan. Tinitingnan po natin at binabalidate natin kung ano talagang sitwasyon nila dun sa field. In fact, meron po tayong tinatawag na performance audit and assessment for the generation, transmission, and distribution system in the electric power industry dito. Meron po tayong authority at Department of Energy para mag-inspeksyon at i-validate kung ano man ang mga nangyayari sa bawat planta. At ito po ay hindi lang doon sa technical na issue. Safety, health, environment, as well as audit po ng planta. Okay, dito sa hypothetical scenario nga ng collusion, sino ang makikinabang dyan? Paano sila makikinabang? Well, alam naman po natin na yung pong law of supply and demand, kapag kulang at kapos tayo sa supply at lumalaki ang ating demand, so, siyempre po, nag-uunahan kung sinong kayang bumili ng mas mahal na produkto. Kaya kami po sa Department of Energy, ang ginawa po natin is i-monitor kagad natin ano ang behavior po ng mga presyo sa ating wholesale electricity spot market. At ito po ay ibabalidate natin at kung kinakailangan mag-intervene, papasokin po natin yan. Okay, final question. Palapit na po yung election. Of course, one major concern is maaari bang magkaroon ng power interruptions or brownouts sa araw ng eleksyon when all of these vote counting machines and other equipment ng pamahalaan for elections ay electricity-based, no? Opo. Tama po kayo. At yan nga po ang aming kasama sa pag-aaral namin. Kaya po sinigurado namin na ito pong mga naka-down na mga planta, ito pong mga naka-force outage, ay nakabalik na po sa ating grid system bago po dumating ang eleksyon. Nag-issue na rin po ang kagawaran ng enerhiya ng advisory sa lahat ng planta na wala dapat maintenance, walang testing, walang commissioning 1 week before, during, and 1 week after ng ating eleksyon to ensure po na sufisyente ang ating kuryente pagdating po ng ating halalan. Okay, maraming salamat sa inyong assurance, Director Mario Marasigan ng Department of Energy. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.